po ang aming mga puso, saan Amen. man po kami naroroon. Sa buong mundo, Panginoon, walang distansya sa iyo sa panalangin sapagkat it is your pleasure, it is your will, Panginoon, na kami po ay maglaan ng panalangin. Yumuko, Panginoon, sa iyong banal na harapan, magpakumbaba, aminin Amen. that apart from you, we cannot do anything, O God. At ito po inaamin namin. Kaya naman, O Diyos, sa lahat po ng aming mga lakarin, sa lahat po ng aming mga plano, anuman pong aming makalalagayan, ipinagkakatiwala po namin sa inyo, whether it is for health, Panginoon, mga plans, O Diyos, mga pangarap, Panginoon, pampamilya, kaligtasan, kapahingahan, Panginoon, comfort, Lord, sa mga who have just lost their loved ones. Ikaw ang aming Panginoong lilim. Sa iyo po kami, Panginoon, na tumatakbo. Sa iyo po kami, Panginoon, humihingi ng tulong at kalakasan because we know and we believe, Father God, sa iyo po mayroong tunay na kagalakan, kapayapaan, sa kabila, Panginoon, ng mga karanasan namin na iba't iba, Panginoon, na nagbibigay sa iba sa amin ng kalungkutan, Panginoon, ng kapaguran. And yet, Lord, sa iyong banal na harapan, sa iyong kanan, nakakatumpong po kami ng kapahingahan. So, Father God, as we continue to listen, to meditate, Panginoon, at uupo po sa iyong banal na harapan, inyo nga po, Panginoong Lord, anoint your servant, si Pastor Ronnie, na ngayon po, Panginoon, ay siyang itinawag mo to equip us, Panginoon, in all areas and in different areas of our lives upang ihanda po kami sa paglilingkod. Give us a heart, a teachable heart, Panginoon, at amin pong dalangin, O Diyos, pangunahan mo po si Pastor Ronnie. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. 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 So thank you po mga prayer warriors. Thank you po Pastor Norma for ending the prayer. And at this point po, before we actually start po, I would like to invite those po na buksan niyo po yung mga camera natin, pati ako actually. Ayan. Ayan po, para naman ma-encourage po si Pastor Ronnie na magturo po sa atin, makita niya no, na na-encourage tayo, nabe-bless tayo sa sinishare niya. So if you can please open your cameras, please do so. Kung hindi pwede, okay lang po. Pero kung kinakabahan lang kayo, kung pogi o maganda kayo sa camera, wag po kayong mag-alala. Nakikinig lang po tayong lahat kay Pastor Ronnie po. So sige po, let's open our cameras and ayan po, salamat po sa nag-open. And at this point po, gusto ko na pong tawagin si Pastor Ronnie po to share po the message for equipping night. So sige po, Pastor, if you're ready po. Yes, good evening. Sorry, nadili lang ng konti. Jay, thank you for the very good introduction. Kumusta po ang bawat isa, mga kapatid? I'm praying na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Actually, inedit ko lang po ng konti yung aking ituturo dahil gusto ko po kayo mabigyan ng copy. Nakalimutan ko pa yung isenda ng copy. But anyway, i-try ko pong i-forward kay Pastora and then Pastor Norma will going to forward, send it to everyone. Wait lang po ha. Kumusta po ang bawat isa? Habang pina-forward ko kay Pastora kung balita diyan sa lugar natin sa Canada. Ito po, Pastor, medyo maulan po. Konti lang naman. Umaambon-ambon. Umaambon-ambon Okay. po, Pastor. Opo. Okay. Ano po bang maganda? Umaambon-ambon o nag-yelo? Maambon-ambon na lang po siguro. Sige po. Dito, Pastora, ang mainit. Sobrang init dito. Umaabot ng 50 sa Dagupan, sa Pangasinan. Dito sa atin dito, 43 hanggang 45. Matindi ang init.
nagka-cancel ang mga school sa kanilang classes, ginagawang modular na lang online dahil sa init. So ilang araw na hindi pumapasok yung mga bata dito. Anyway, include niyo po lagi sa panalangin ng Pilipinas, ano? Yung lupang sinilangan natin, yung lupang pinanggalingan natin, yung ating GOV church dito, ang ating mother church, huwag natin kaligtaan dito pray. Lagi, kung paano kami po dito ay lagi natin dinadalangin yung ating daughter church sa Canada. And ang ating Pundoygom team, ang ating mission team, sila ngayon ay nasa Visayas. And they are now conducting pastors conference and workers sa lugar ng Visayas. Nasa pangalawang province na po sila. So, 3 province ang kanilang pupuntahan doon. So, 1 week po sila doon yan. So, ako po naiwan dito sa Mother Church and to supervise the services here sa ating po GOV Philippines. Anyway, Pastora, na-forward ko na po sa inyo. Hindi lang po natapos so number 2 victim, pero baka hindi rin natin matatalakay yun. But anyway, Pastor, yes. sinesend ko na po ngayon sa mga group chats as individually sa mga nasa online po. So hintayin nyo lang po Okay. sa iba. Sinesend ko na po, Okay. Pastor. But you can Sige po. start anytime po. You can start anytime. Okay. Thank you, Pastora. All right. Okay. So anyway, let's proceed. Katulad po ng ating mga tinatalakay, short review lang po. Yung question natin nung nakalipas na isang Tuesday, last Tuesday kung hindi ako nagkakamali, bakit kailangan ng Lord gamitin pa ang ating katawang lupa para ma-establish niya ang kanyang kaharian dito sa lupa or para magawa niya ang kanyang mission, ang kanyang purpose sa mundo. So, natalakay po natin yan. Kailangan ng Lord ang ating katawan, ang ating buhay dito sa lupa para ma-bridge niya yung gap, magawa niya ang kanyang layunin sa mundo, may pagpatuloy ang kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. And He's calling everyone of us, He's calling His people to work together with Him. So we are God's co-laborer. Tayo ka manggagawa ng Diyos. Huwag po nating alisin sa isipan natin yan, no? Saan man dapat tayo mapunta, anumang larangan mapasukan natin, ilagay natin lagi sa ating puso that we are God's co-laborer. Okay? We are, He made us part. He gave us part, no? Doon sa redemptive plan ng Lord sa sangkatauhan. So yung pinasimulang pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan through our Lord Jesus Christ, ulit-ulitin ko pong sabihin, hindi pa po ito tapos, hindi pa po ito ganap, ito'y magaganap lamang sa kanyang muling pagbabalik when the Lord Jesus will going to establish His kingdom here on earth for 1,000 period, for 1,000-year period. Okay? So, hanggang hindi po nangyayari yon, tuloy-tuloy pa rin po yung pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. But sa pagpapatuloy niya, He needs somebody. He needs you and me to accomplish His mission here in the world. Amen? So, napag-usapan po natin yung dahilan bakit kailangan niya pa yung katawang ito. Hindi ko na po kailangan ulitin yan, baka maubusan lang po yung oras natin. And then, paano niya gagawin yan? The Lord is using us and calling us to be His representative, to be His ambassador. So, we are standing on behalf of God. We are standing to plead to somebody on behalf of God, as if the Lord is pleading to somebody or to people through us, no? Pinakikiusapan natin ang tao on behalf of the Lord na sila ay manumbalik sa Diyos. And secondly, the Lord is
calling us to stand in the gap on behalf of the land, on behalf of human, on behalf of the world. So two-way. Nakita niyo ba yung dalawa? We are representing Christ in this world on behalf of God. And we are standing in the gap on behalf of the land. Okay, dito ko po masisimulan yung ating topic. No? Natapos po tayo dun sa pangalawang yon. Ezekiel chapter 22 verse 30. Nabasa po ni, ewan ko kung si Shay ang nakabasa ata. No? Okay. So kung meron po kayong copy, Brother George, pwede bang basahin yung Ezekiel 22 verse 30? Nandyan na sa ating to the word kung natanggap na po natin. Praise the Lord, Brother George. Kasama mo si Sister Carla sa tabi mo? Sister Carla? Okay. All right. Yun. Okay, Carla. Okay, how are you? Ito hinahanap po. Ezekiel po. Ezekiel, 22 verse 30. Okay, pwede ba tayo mag-start muna sa panalangin? Lord, hinihingi namin ng iyong gabay, ang iyong Santo Espiritu. Give us your wisdom. Give us your understanding, Father God. Help us, Holy Spirit, na maunawaan namin ang salitang aming matatalakay. Ako na lingkod mo, I can do nothing without you, Lord. Use me as your mouthpiece. Use me as your messenger. Lord, give us an open eyes, open ears, open heart, that we may be able to see and hear and receive your timely message for each and every one of us. This we ask and pray. Everybody say amen, amen, amen. Amen. Okay, Brother George, please read Ezekiel 22 verse 30. 22:30. Ang sabi po dito sa Ezekiel 22:30, I look for someone among them who would build up the wall and stand Okay. before me in the gap on behalf of the land. So I would not have to destroy it, but I found no one. Amen po. I found no one. Yan po medyo sa part ng Lord, no? Kung ako siguro, masakit yun. I found no one. And dahil gusto ng Lord na iparamdam ang kanyang pagliligtas sa sangkatauhan, dahil mahal na mahal ng Diyos ang tao. Tandaan po ninyo yan. Gaano ka mang kasama, gaano ka mang kapasaway, the Lord God still loves you so much. Tandaan mo yan. Gaano ka man napalayo sa Diyos, come on, lagi kang hinahabol ng Diyos. Hahabulin at hahabulin ka ng Diyos. Gagawa at gagawa ang Lord ng kaparaanan para maabot niya ang sangkatauhan. Diba? John 3:16, for God so loved the world. For God so much loved the world. Yung kaisa-isa niyang anak, ibinigay niya. Hindi man dapat mamatay ang ating Panginoon Jesucristo because He is God, but He chose to offer His life. He chose to die on the cross. Bakit? Dahil mahal niya nga ang tao. Because portion of us, sana kung hindi nyo maintindihan ito, tanungin nyo lang ko, sasabihin ko. Portion of us, portion natin, no? Ay isang divine. Tama ba? Dahil ang portion ng Lord, in-impart niya sa atin. So, galing tayo kasi sa Kanya. We are His portion. Okay? Kasi hindi niya basta-basta i-give up yung bagay na nanggaling sa Kanya. Hindi niya basta-basta i-give up. Nakuha niyo ibig sabihin. Kanya, hanggang ngayon, hinahabol ka ng Lord, pinupurso ka ng Lord. Dahil, bahagi ka ng Diyos eh. Bahagi ng Diyos ang tao. Now, sa Old Testament, sa panahon ni Ezekiel, God sought for someone. Someone na, ibig sabihin kahit isa lang. I looked for someone. I sought for someone among them who build up the wall, and yet, the Lord found nothing. The Lord found no one. Wala siyang nakita. And kahit na yon ay nasa lumang tipan, that word is still reality in our days. Now, who will stand in the gap
there are biblical examples whom God used to be his representative on earth and stood in the gap to accomplish God's agenda on earth. Napag-aralan na natin last week. God used Joseph, no, to save his family from starvation by bringing them to Egypt. He used Joseph. He used Moses, and Moses begged God not to destroy the Hebrews, no, when they had worshipped the golden calf. Nasa Psalm 106 verse 23 yan. Another one is Esther. Esther stood in the gap with prayer and fasting, no, for her people, saving them from Haman, who wanted them to be destroyed. Now, God is waiting for someone in our days right now to respond to his calling. Come on. Ang hinahanap ng Lord ngayon sa particular na verse na to, not prophet, not pastors actually, not only pastors, not only prophet, not only evangelists, not only worship leaders, but the one who will going to stand in the gap and to be his representative, to speak to the world on his behalf, to plead to the world on God's behalf, and to stand in the gap, to fill the gap on behalf of the land. Kasi ang Lord, ayaw niyang wasakin ang mundo. Kung titingnan mo lang, yan ang dasain ng Lord eh. Ayaw niyang mapahamak ang sino man sa atin. Amen. Nanukon niyo po? So as we read Ezekiel 22 verse 30, malinaw po na yung pangakong galit ng Diyos sa sangkatauhan during the time of Ezekiel, dahil wala siyang nakitang kahit isa man to stand in the gap, nahatulan po ang bansang Israel. And that word, that was already fulfilled. But ganun pa man, God is still seek someone to intercede for him on behalf of the sinful people on our days. During the time of Ezekiel, wala siyang nakita kahit isa. Kanya na-exile yung bansang Israel. Nahatulan ng bansang Israel. But now, sa ating panahon ngayon, God is still seek someone or somebody to intercede with him on behalf of the world, on behalf of the sinful people. Just as God sought someone to intercede with him on behalf of the sinful people more than siguro 2.5 millennia ago, no? And he found no one. So likewise, he's still seeking someone to intercede with him on behalf of the sinful people in our days. Now, will he again find no one? Yun ang tanong. Muli po ba siyang muli ho ba kaya siyang walang makita? Hindi siya makakasumpong na kahit isa. Alam niyo ganun kamahal ng Diyos ang tao. Kahit isa lang ang mamagitan, kahahabagan ng Diyos ang tao. So, isang number one role natin, we have to stand in the gap on behalf of people. We need and we have to stand in the gap para hindi mahatulan o mapahamak ang sangkatauhan. So the need to stand in the gap before God is as urgent now as it was during the time of Ezekiel. Kaya topic po natin, no intercessors, judgment will come. No intercessors, judgment will come. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng stand in the gap? What does it mean to stand in the gap? Noong panahon po sa Biblia, ang mga syudad may mga pader sa palibot. No, may pader sa palibot ng lungsod. Ito'y nagsisilbing kanilang kuta. Ito'y kanilang nagsisilbing protection. No?
nagsisilbing tanggulan, ginagamit para hindi kaagad mapasukan ng mga invader. Kapag may nakitang butas sa dingding or sa wall o sa pagitan ng bawat mga column, napakahalagang ito'y dapat maayos. Kasi kapag hindi ito maayos, madaling mapasukan ang bawat syudad. Lalo na noong panahong yun ay uso yung pag-conquer ng mga lupa, no? So sa panahon ng labanan, ang mga tagapagtanggol ay kailangang magkumpol sa isang sira para sila'y mag-protect doon sa syudad, para proteksyonan ng mamamayan ng bayan. So, ang isang sira sa pader na hindi naayos o hindi naipagtanggol ng mga tagapagtanggol, nangangahulugan na ang lungsod ay babagsak. Nangangahulugan na malapit na bumagsak at makupkob ang isang bayan o ang isang syudad. So, anong kailangan ng bayan kapag merong sirang pader, may butas, may mga tagapagtanggol na poproteksyon. So, in our modern world, we do not have walls surrounding our cities. No, wala na. But we have spiritual walls. Tandaan po natin, no? I-parallel natin sa spiritual life natin. The wall of protection for the people is, of course, His presence and His love. Now, God needs somebody like you and me to stand in that gap. Kailangan walang gap yan. Kung nagkaroon man ng butas, because of sin, there must be somebody to stand in that gap. Are you with me? Now, anong role ng mga tatayo doon sa gap? Gagamitin tayo ng Lord to protect His people. Come on. Amen? Dahil meron tayong spiritual walls, and the wall of protection for the people is, of course, God's love. Now, when we stand in the gap for others, nandiyan po sa aking isinulat, we are actually asking God to help them when they cannot help themselves. Yeah? And secondly, we are asking God to protect, care, and assist others when all seems lost. Now, habang binabasa ko po ito, isipin natin yung mga taong kakilala natin, isipin natin ang mga mahal natin sa buhay, isipin natin yung mga kaklase natin before, yung mga best friends natin, isipin natin yung mga tumulong sa atin noon, isipin natin ang bayan, isipin natin ang syudad natin, isipin natin ang mga kasama natin sa trabaho, mga bosses natin. No? When we stand in the gap for others, we are asking the protection of the Lord. We are asking the care of God. Amen? When we stand in the gap, we are working to accomplish God's will for His people. We are asking, we are working to accomplish the will of the Lord for His people. No Christian wants to see others hurt, scared, or hopeless. We desire, like God, to see people come to know the saving grace of our Lord. Yan ang desire natin, katulad ng Diyos, na makita ang tao ay makilala ang Diyos at maligtas ng kanyang biyaya. Amen? We want no one to spend eternity in hell. The reason why we are standing in the gap, dahil ayaw natin makita na isa man ay mapahamak. Yun din ay desire ng Lord. Ayaw ng Diyos na may isang taong mapahamak. Kaya the Lord is using you. Nabigyan ko na po kayo ng foundation. He's calling somebody, He's calling someone, He's calling you, He's calling His people to work together with Him. Tayo ay kanyang maging access sa lupa at siya naman ang magbibigay sa atin ng kakayahan, magbibigay sa atin ng kapangyarihan, enablement, come on, power, authority, to speak on His behalf. Amen. Napundasyon ko na po kayo. Bakit tayo pang kailangan niya? Because God is sovereign, sabi ko nga sa inyo, and out of His sovereignty,
He is bound to what He said. He is bound to what He has already told us. Amen. He gave us the dominion. He gave us the power. Okay? So, bound siya doon. So, since na ibinigay niya sa atin ang pamamahala, so kailangan niya ngayon ang bawat isa to accomplish His own will at tayo kanyang magiging instrument and He will going to empower you to give you the enablement, the authority to speak on His behalf, to plead to someone on His behalf, and to stand in the gap on behalf of the land. Amen? Kasi ayaw ng Diyos na halimbawa ako ay Diyos, ayaw kong parusahan ko kayo. So isang paraan, may tatayo doon sa puwang. Tatawagan ko si Pastora Norma. Pastora Norma, please, stand in the gap. You stand in the gap on behalf of your people, on behalf of the people in Saskatoon, para hindi ko parusahan ng bawat pamilya dyan. Tumindig ka sa puwang. Come on, are you with me? Amen. And be my representative. I-represent mo ko. Talk to the people on my behalf. Tell them that I love them so much. Tell them that I want them be saved. Amen. Hallelujah. That is the desire of the Lord. So accomplishing the goal, that goal, it means that we must protect the breaches in the wall. Pag tinupad natin yung goal natin yun at ginawa natin yun, nangangahulugan na dapat natin proteksyonan yung mga sira, yung mga holes doon sa pader. Amen. So we are working for the kingdom of God. When we say we are standing in the gap, we are working for the kingdom of God. Tandaan po natin, we are God's co-laborer. Amen? Hindi lang kayo basta-basta Kristiyano, mga kapatid. Pwede ba nating sabihin kung meron tayong katabi dyan, sabihin mo sa kanya, hindi ka lang basta-basta Kristiyano. Tandaan niyo po yan. Meron tayong role na ginagampanan, kapartner tayo ng Diyos. We are His co-laborer. Amen? We are in partnership with God. Hindi ka lang ordinaryong manggagawa dyan sa Canada, kapatid. Ano man ang trabaho mo, you are not just an ordinary worker, employee. No, you have a mission to accomplish. Hindi ka kinahabagan ng Lord para sarilinin mo yung kahabagan ng Lord. No, you have to tell somebody that God loves them so much as well. Amen? We are planting the seeds of the Word of God into their heart so the Holy Spirit can work in their heart as well. Amen? We are tending the field, God's vineyard. Amen? So that no one leaves this earth without Jesus. Amen. Wag nawa nating maatim na may namamatay na walang Kristo sa puso. Actually, dito po, ilang araw po akong nag-funeral service. During the past week, nakalimang funeral po ako. Ang daming umuwi kay Lord. Kanina, nag-message si Pastora, meron ding isang kakilala na umuwi na rin kay Lord. Nabasa niyo na po ba yung datos ng mga namamatay araw-araw? Alam niyo ba that there are at least 332,000 dies daily? Yun ay datos, data, no? 332 dies daily. Huwag naman nating maatin na mawala ng buhay ang ating mahal sa buhay without knowing the Lord Jesus Christ in their lives. Without telling them that they need a Savior. Without telling them that God loves them so much. Without telling them that there is a way going to the Father, and that way is no other than the Lord Jesus Christ. Are you with me, people? Are you with me? Lahat po na nakakaunawa, say amen. Because we are tending the fields. We are tending the fields. The fields of the Lord. Diba, sabi ng Lord, tumanaw siya sa harvest o sa field, sabi niya, napakaraming harvest. The harvest is plentiful,
and pray to the Lord of the harvest to send forth more laborers. Kapatid, wala tayong uupo sa church. Do something. Huwag ka lang uupo, makikinig, at laging nakikriticize. No? Wala tayong ibang gawin kundi mag-critic. Wag lang tayong uupo at makinig ng salita. Kung tayo po'y nabibless, may purpose ang blessing na yan na galing kay Lord. May purpose ang Diyos kung bakit niya tayo pinagpapala sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Let's do something. Let's do something for the Lord. Let's do something for the world. Amen. Stand as a go-between. Because God is looking for somebody to bridge the gap. We stand in the gap on behalf of the land. Amen. And we are preparing others for a harvest that will gather in heaven. Laborer tayo ng Lord. Hindi ka lang laborer ng boss mo sa Canada, no? Hindi ka lang employee ng iyong boss sa Canada. Hindi lang ako employee ng GOB. No. We are God's co-laborer. Amen? Tayo manggagawa ng kaharian ng langit. Tayo manggagawa ng kaharian ng Diyos. Amen? And God is a God of purpose lagi. He's a God of purpose. May kadahilanan ng Lord sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Kung bakit ka nandyan, the Lord has a divine purpose. Kung bakit ganyan ang trabaho mo, nasa workplace ka ngayon, no? Yan ang work mo. Nasa field of medicine ka, lahat. Hindi ko na isa-isahin. The Lord has a plan, divine purpose in each and every one of us. Amen? For instance, si Abby, halimbawa, Abby, meron kayong daycare, palagay nyo para kumita lang kayo ng pera, yan ang dahilan ng Lord. Kung yun lang ang focus natin, namimiss mo yung pinaka dahilan kung bakit ka may ganong klaseng business. No? Palagay mo, nag-open ka ng daycare para lang may pambayad ng bahay. May pangkain lang tayo. Palagay nyo, nasa hospital kayo, nagtatrabaho sa mga daycare, nagtatrabaho sa mga home for the aged ba tawag natin dyan, sa mga institution or whatever. Ate May, meron siyang inaalagaan, no? Palagay nyo, para pakainin lang sila, pagbayad sila, at alagaan sila. May divine purpose ang Lord. Share the Savior. Share to them the way to heaven. Share to them the need of a Savior. You have a mission to accomplish on earth, and that is the mission of the Lord, to bring them back to God. Amen? To seek the lost. Hallelujah. To bring them back to the Savior. Amen. Now, I'll give you 3 ways that we can stand in the gap. How to stand in the gap? Because standing in the gap is so much important, katulad po ng ating napag-aralan. It's so much important in our walk of faith. It is important that we understand how we can do it. Importanteng malaman natin kung paano natin ito gagawin. So, magbabahagi ako ng dalawa. Nabitin yung isa. Okay, dalawa na lang. First, intercessory prayer. We can stand in the gap on behalf of the land, on behalf of somebody by interceding for them, by intercession. You know, intercession means praying on behalf of others. Nandiyan po sa ibinigay kong lecture. Intercession is praying on behalf of others with the power and guidance of the Holy Spirit, knowing that there will be a great result. That is intercession, praying on behalf of others, praying on behalf of somebody. Of course, with the power and guidance of the Holy Spirit, knowing, believing that there will be great results. Once we intercede,
Allow God to guide you and empower you, amen, and believe for the results. That is intercession. Praying for others, it is the best way to stand in the gap. That is the number one way for us to stand in the gap, by interceding, by intercession. Because there are people all over the world living in crisis. There are people living in the world, living in opposition to God. Actually, marami na pong hindi naniniwala sa Diyos. Yung iba dating naniniwala, ngayon hindi na naniniwala. Marami nang nasa backslidden stage sa mga kakristyanuhan ngayon. Dating naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin, ngayon hindi na sila naniniwala sa panalangin. Dati naniniwala that they need to confess their sins every day, every moment. Now, hindi na sila naniniwalang kailangan pa mag-confess. Dati naniniwala that they need the Holy Spirit to come into their heart. Ngayon, hindi na sila naniniwala. No? So please, intercede for these people. No? Intercede for those people that are living in crisis, living in opposition to God, people in our workplaces, people in our communities, come on, people in our church. Pray for the pastors, pray for the elders, stand in the gap on their behalf. Come on, pray for all the workers of the church, pray for all the music team. Amen. Pray for all the pastors of other churches, not only for our pastor in our church, but for all the pastors in every different churches. Pray for the government, pray for the Prime Minister. Amen. Minsan kontra sa Prime Minister, sa Presidente. Pero ang lagi kong tinatanong, pinanalangin mo na ba ang Presidente? Madaming kumukontra. Akala ko ba si BBM gagawin ng 20 pesos ang bigas? Ewan ko kung nababalitaan niyo dyan. Hanggang ngayon, ang bigas, 60 pesos. Diyan, magkano ba isang kilong bigas? Mataas pang bilihin ngayon dito. Ewan ko dyan, sa Canada. Sobra, mataas. Dati pag nag-grocery ka dito ng 10,000, dalawang cart na yun. Dalawang cart. Ngayon, 10,000, yung cart hindi pa napupuno. Tapos sinisisi natin, kasalanan ng presidente, kasalanan ng mga senador, kasalanan ni congressman, kasalanan ni mayor. Pero ang tanong, did you pray? Did you pray for them? That is our role, to intercede. Amen. On their behalf. Amen. And our families, ipag-pray natin, no? God was looking for someone to stand in the gap for His people. And He is still looking for people to stand in the gap today in prayer. Sabi nga ng 2 Chronicles chapter 7 and verse 14, basahin nga po natin, 2 Chronicles, Sister Shay, pakibasa, 2 Chronicles 7:14. 2 Chronicles 7:14 says, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." So ano po yung condition ng Lord? If. Pagka nakita ninyo yung salitang if, condition yun. Kung. If that is the condition of the Lord. Minsan gusto nating, Lord, bigyan mo ako mula sa kalangitan. Lord, patawarin mo ang aking kasalanan. Lord, pagalingin mo ang aking bayan. Lord, pagalingin mo ang aking pamilya. Lord, please help my family. Help my church. Bless our church. Pero nakakaligtaan natin yung mga kondisyon eh. No? If my people. Sino yung my people? Lahat ng people of the Lord say amen. Okay, hindi ko na kayo narinig. Nakamute lahat kayo. Amen? We are God's people. Ang sabi niya, if my people who are called by my name, na tumatawag sa aking pangalan, ito will humble themselves, number 1, and pray, number 2, and seek my face, number 3, and turn from their wicked ways, number 4.
Ilang kondisyon? Humble themselves, pray, seek God's face, turn from their wicked ways. Talikuran ang kanilang mga makasalanang pamamaraan at pamumuhay. And then sabi ng Lord, then, hallelujah, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal the land. So meron tayong dapat gawin. We have to humble ourselves. We have to turn from our wicked ways. Amen. We have to pray, intercede, seek the face of the Lord, seek the will of God, seek the ways of God, seek the heart of the Lord, the heart of the Lord. Amen. And then doon pa lang tutugon ang Diyos sa kalangitan. Doon niya patatawarin ang ating makasalanan at doon niya pagagalingin ang ating bayan. Amen. Romans 15:30, I urge you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to join me in my struggle by praying to God for me. Nakiusap si Paul. Please, intercede for me. Si Paul na yan, ha? Pero he urged the Christian, no, to pray for him, to pray to God for him. Amen. When we answer the call to pray, we are following the command to intercede. When we pray on behalf of someone else, we are standing actually in the gap before that person and God. You are also engaging in the spiritual warfare. When we intercede, we are engaging in a spiritual battle. May pakikipaglaban, may pakikipagbaka. Amen? First, nailagay ko po dyan, when praying, ask God to put a hedge of protection around you and your loved ones. Yun ang unang ipanalangin mo, Lord, we are putting a hedge of protection around my family, around my kids, around our church, around the life of our pastora and their family as well, Lord. We are putting a hedge of your protection around them, protect them. We are sealing them in the blood of Jesus. Amen. Spiritual battle. Mayroong pakikipaglaban. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Job chapter 1 verse 10. Hindi ko na po babasahin. Okay. Secondly, on how to intercede. Secondly, you need to plead the blood of Jesus over yourself and the person you are praying for. Plead the blood of Jesus. No, alam na po natin ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. It is only through the blood of Jesus that was shed from the cross of Calvary that we have any authority over the things of this earth. Through the blood of Jesus alone. Amen? Nagkaroon tayo ng kapangyarihan, nagkaroon tayo ng power. Amen. Very powerful ang dugo ng ating Panginoon Jesucristo. When we intercede, hingin po natin ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. And thirdly, the Word of God is powerful and living. Ano po yung una? The hedge of protection of the Lord. Pangalawa, the blood of Jesus. And pangatlo, the Word of God. And the Word of God is powerful and living. Pray aloud God's promises from Scriptures. When we are interceding, declare the promises of the Lord. Come on, declare the Word of God. Amen? Ano po yung una? The protection of the Lord, the hedge of protection. Pangalawa, apply the blood of the Lord, the Lamb. Apply the blood of Jesus over you and over the persons na pinag-pray mo, na pinag-intercede mo. And pangatlo, declare the powerful word of the Lord. Amen? Isang halimbawa is yung nasa Isaiah 61 verse 1. Pwede natin i-declare the Spirit of the Lord or the Spirit of the Sovereign Lord is on me. Hallelujah. Because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and so on and so forth. Come on. Amen. And many of us na nakikinig sa atin ngayon, we have already prayed and may not see immediate results. Anong gagawin natin? Meron na ho ba kayong pinanalangin hanggang ngayon wala pa yung katugunan?
Meron bang makapag-testify dito? 1 year mo na pinagpipray, 2 years mo na pinagpipray, keep on interceding. Don't stop interceding. Sino pinag-i-intercede mo? Ang mga anak mo? Ang nanay mo? Pamilya? Church? Wala pang result? Don't stop interceding. Huwag kang mawalan ng loob. Huwag kang mawalan ng puso sa pananalangin. Sabi ko nga kanina, di ba, yung intercession is praying on behalf of others with the power and guidance of the Holy Spirit, knowing there will be great results. Don't stop believing for the great results. Don't stop believing for the great outcome. Come on. Hindi pwedeng hindi mawalan ng resulta once you have prayed with the power and guidance of the Holy Spirit. Hindi pwedeng mawalan ng result. Ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. The fervent prayer of a righteous man availeth much. Ang sabi po ng Bible, ang panalangin daw ng taong matuwid, malaki ang nagagawa. Come on, lalo na yung intercession. Come on, we are in a spiritual warfare. We are in a spiritual battle. Come on. Meron tayong pinakikipaglaban, pinakikipagbaka. Hallelujah. Huwag kang mawalan ng loob. Keep on fighting in prayer. Keep on believing for the great results. Huwag kang mawalan ng loob, kapatid. Do not become disheartened. Diba? In Daniel chapter 10 verse 13, mababasa natin doon na si Daniel nag-intercede, nanalangin. I don't know kung na-encounter nyo na sa buhay ni Daniel yan. Nung siya'y nanalangin, hindi ka agad dumating yung result. Nagkaroon ng delay. Amen? Thank you, Pastor Norma. Push. Pray until something happen. Thank you, Lord. Hallelujah. You have to push it in prayer. Keep on interceding. Kung wala pang resulta, don't stop pushing it in prayer. Pray until something happen. Pastora, thank you. Amen. Yung iba kasi pagka nag-pray ngayon, Lord, wala man. Matutuo. Hindi matutuo sinasabi ni Pastor. Hindi matutuo yung panalangin may nagagawa. Yan ang dahilan. Unang dahilan bakit maraming hindi na nananalangin. Number 1 na dahilan bakit wala nang nananalangin at tamad ng manalangin ng Kristiyano. Kasi walang resulta. Wala silang nakikitang resulta. Kapatid, pag nagtanim ka ng buko ngayon, nagtanim ka ng mangga ngayon, bukas ba maghihintay ka ng harvest? Brother George, palagay mo, kahit kalamansi lang yan, kahit kamatis lang yan, pag nagtanim ka ng kamatis, bukas ba lalabas si Sister Carla, sasabihin niya, George, kanya, nasaan ang bunga? George, hindi ka man nata nagtanim. Akala ko ba, tutubo, nasaan ang bunga? Alam nyo, kahit sa pagtatanim lang yan, mangungusap ang Lord sa atin. You have to push. Keep on praying. Diligan mo. Gambulan mo. Pag tumubo yan, wala pang bunga. But let's keep on fighting. Keep on praying for the result. Hallelujah. Keep on interceding. Amen. Maghintay ka ng 3 buwan, may kamatis nang lalabas. Maghintay ka ng 1 taon, may mangga nang lalabas. Maghintay ka. Amen. Di ko alam kung ilang araw, ilang weeks, ilang buwan, ilang taon ang hihintayin. Ang alam ko, there will be great results once you intercede. Once you pray. Come on. Hindi pwedeng mawalan ng result. That's a promise of the Lord. Hallelujah. Basta pag nanalangin ka, see to it. It will be under the guidance. It will be under the influence. It will be under the power of the Holy Spirit. Because prayer without the presence of the Holy Spirit is not a prayer at all. Tandaan niyo po yan. See to it, once you pray, tiyakin mo, kasama mong banal na Espiritu. Amen? So si Daniel na-delay ng 3 linggo. 21 days na-delay. Kasi nakipaglaban si Angel Gabriel. Angel Gabriel ho ba, Pastora? Nakipaglaban and then nakita lang ni Michael na nakikipaglaban si Gabriel doon sa stronghold, doon sa himpapawid. Sumaknolo si Michael. Tama ba? O baka napagbaliktarin ko. Sumaknolo. Tinulungan ni Michael si Gabriel. At nung tinulungan na ni Michael si Gabriel at siya na yung nakipaglaban sa prinsipe ng himpapawid, doon pa lang na-deliver ni Gabriel yung katugunan sa panalangin ni Daniel.
Kung nawalan ng loob si Daniel sa unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, after 1 week, nawalan ng loob si Daniel, sinabi niya, hindi man totoo, wala mang katugunan sa aking panalangin. The time na dating si Gabriel para i-deliver niya yung katugunan, wala na si Daniel sa lugar ng pananalanginan. He will not going to receive the answer to his prayer. Kapatid, keep on praying. Yung tatay mo na hanggang ngayon ay matigas ang puso, keep on praying for him. Yung tatay mo na parang walang chance na maniwala kay Lord, keep on praying. Keep on interceding. Hallelujah. Huwag kang mawalan ng loob. Amen. Merong laging katugunan ang panalangin. Our prayers, tandaan nyo po yan, are heard and are effective. Pwede ho ba nating sabihin, my prayers are heard and are effective. Amen. Of course, but the battle must still be fought. Kailangan tuloy-tuloy po ang laban. God tells us to pray without ceasing. Di ba? Sabi ng Thessalonians, pray without ceasing. Huwag kang mapagod sa kakapanalangin because our prayers allow God to work where sin has shut him out. Hallelujah. Our prayers allow God to work on our behalf. Ang gandang talakayan pa sana to, pero oras na. No? Kasi dito maliwanag pa, diyan padilim na. No? When we pray, tandaan niyo po to we are giving God a license to interfere in our lives. We are giving God the license or a license to intervene or interfere on our behalf. We are giving him the right to work on our behalf. Natalakay na natin yan, di ba? Sa una, bakit kailangan pa niya natin katawan? Kasi tayo nga ang naghahari, binigay ng dominion over the earth. Now, when we pray, we are giving God a license. Everybody say license. Kasi nabanggit ko nga, a spirit being without body, they are illegal on earth. That's why we need to pray, because when we are praying, we are inviting God and giving him a license to interfere in our world, in our family, in our church. Kanya ganun po katindi at kaimportante ang panalangin. Alisin mo ng lahat ng activity sa church but not prayer. Alisin mo ng lahat ng mga activity sa iglesia but not prayer. But nakakalungkot man pong sabihin, ang pananalangin, ito po yung pinaka hindi pinupuntahan ng tao. Come on, magtawag ka ng volleyball games, magtawag ka ng family day, ang daming pupunta. Kahit hindi invited, pupunta yan. Mag-invite ka ng party, pagkain dito, pagkain doon, ang daming pupunta. Lalo na sa mga Pilipino, no? Dito, hindi dyan. Alam ko dyan, kapag hindi invite, hindi darating. Pero dito, kahit hindi invited, darating. Mag-invite ka ng concert ni Gary Valenciano, punong-puno ang church. Punong-puno ang auditorium. Pero mag-invite ka ng prayer and fasting, 10 ang darating. Mabibilang sa kamay ang darating. Kasi hindi nila nakikita ang kahalagaan ng prayer. Nawa, sa gabi pong ito, nakita natin kung gaano kahalaga ang intercession. Kung gaano kahalaga ang panalangin. Amen? Amen? So God is calling each and every one of us to stand in the gap on behalf of somebody. Come on, people. Kasi ayaw ng Lord na mapahamak ang mundo. Gusto ng Diyos iligtas ka. Iligtas ang iyong pamilya. So stand in the gap. Kapatid, naligtas ka para ang pamilya mo maligtas. Nakilala mo si Kristo kasi gusto ng Diyos na makilala ng tatay mo, ng nanay mo, ng kapatid mo. Gusto ng Diyos na makilala rin nila ang tagapagligtas. Amen? Gagamitin ka ng Lord para ikaw ang mamagitan sa iyong pamilya. Ikaw ang mamagitan sa
sa iyong angkan. Ikaw ang mamagitan sa iyong community. Ikaw ang mamagitan sa iyong iglesia. Ikaw ang mamagitan. Come on! Come on! Sa panahon ni Ezekiel, wala siyang nakita kahit isa. Pero sa panahon natin ngayon, kapatid, mga kapatid ko sa Saskatoon, maraming mga tatayo bilang mga intercessor. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi maraming mga tatayo doon sa nasirang hall sa pader ng ating iglesia. Amen? So pagpalain po kayo ng Lord, and itutuloy ko next week yung number 2, serve others. On how to stand in the gap by means of prayer or intercessory prayer, and pangalawa, by serving others. Balance tayo, ha? Not only prayer, meron tayong action na ginagawa. Come on. Faith without works is dead. So prayer without works is dead. So balance tayo, kapatid. Hindi lang puro luhod, panalangin, meron tayong action na dapat gawin. Amen? So dalangin ko ng salitang ito ay titimo sa ating mga puso. At tandaan po natin na tayo ay representante ng Lord dito sa lupa para pakiusapan ng mundo, and then at the same time, tayo po ay mamamagitan sa kapakanan ng bayan, sa kapakanan ng tao. Amen? Para ang Lord ay iligtas ang ating mga mahal sa buhay. Amen? Sabi nga po ni Pastor Norma, naligtas ka para maligtas o maligtas ang pamilya mo. Tama po yun. Naligtas ka para maligtas ang pamilya mo. Totoo pa rin ang sinasabi ng Biblia. Just believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved, you and your household. Nakilala mo si Kristo upang ipakilala mo siya sa iba. Nananalangin si Kristo para sa iyo upang ipanalangin mo rin ang iba. Pupuntahan, ano yan? Pinuntahan tayo ni Kristo upang mapuntahan natin ang iba. Amen po ba? Let's share Jesus. Let's share the love of the Lord. Amen? Let's share the salvation that we have received from God to others. Amen? And bago natin gawin yan, we will stand in the gap by means of intercession. Amen? By means of interceding on behalf of others. Hallelujah! And dalayan ko po na tayong lahat ay nakatanggap ng salita ng Lord sa gabing ito. Marami pong salamat at pagpalain po kayo ng ating Diyos. Amen, Pastor Norma. Amen. Opo. Salamat po, Pastor Ronnie. From time to time, sinasara ko po ang aking camera dahil nasisilaw po ako pero nakikinig po ako. Pastor, kung maaari pong kayo po ang magsara sa panalangin at atin pong idulog din si Doc Iris sa Panginoon at ang kanyang mission team. Lahat po tayo ay tulungan po natin sa panalangin din po si Doc Iris dahil malaki rin po ang pinagkatiwalang ministeryo sa kanya, Pastor. Umabot po ng maraming kaluluwa. Kung okay lang po, Pastor, na sa inyo pong closing prayer ay isama po natin si Doc Iris. Yes. Sige po, lahat tayo manalangin. Lord, salamat sa pribileyo na binigay mo sa amin. Kami kapartner mo, O Diyos, para maisakutuparan ang iyong layunin dito sa lupa. Lord, napakalaking pribileyo na kami gamitin mo. Sino kami, O Diyos? Ano kami sa iyong harapan? Para pagkatiwalaan mo na ganong klaseng ministeryo dito sa lupa, O Diyos. Lord, dumadalain po kami ng iyong gabay, protection una sa aming sarili, sa aming pamilya, sa aming tahanan. Lord, sa aming iglesia na ipinagkatiwala dito sa lupa. Lord, hinihingi namin ang iyong makapangyarihang dugo, ang siyang patuloy mong ibalot sa bawat isa sa amin, O Diyos. Let your protection be upon us all. We plead the blood of Jesus over each and every one of us, Father God. Your word
Your promises, Lord, na inilaan, ibinigay sa amin, ito'y aming kiniklaim, Lord, that no weapon formed shall prosper against us, Lord. We nullify the works of the devil against our lives. We cancel all the plans of the enemy, all the purpose of the devil against us, against your church, against in every one of us, Lord, against our family. We render them powerless, Lord. Walang mamamayagpag na gawa ng diablo na pwedeng magtagumpay laban sa amin, O Diyos. Sa pangalan mo, aming Panginoon sa Kristo, dinadalain ko lahat na dinidesire ng aking mga kapatid na narito. O Lord, we are praying for Dr. Irish. Lord, patuloy mo siyang gabayan, patuloy mong bigyan ng iyong protection, patuloy mo siyang iligtas sa anumang gawa ng diablo, patuloy mo siyang gamitin bilang tagapagsalita mo, gamitin mo siya bilang tagapagpahayag ng iyong salita, O Diyos, bigyan mo siya ng salita na nanggagaling sa iyo, wisdom na nanggagaling sa iyo, O Diyos, at dalangin ko, Ama, magawa niya kung ano man pong plano mo sa kanyang buhay. Sa pangalan mo, Panginoon sa Kristo, at alam ko na pinagkatiwala mo sa kanya, hindi ganun kadali, Lord, subalit kasama mo siya, samahan niyo po siya, O Diyos, ipalibot mo ang iyong makapangyarihang presensya sa kanyang buhay, O Diyos, upang magampanan niya at magawa kung ano man pong layunin mo sa kanyang buhay, Ama. Lord, anumang vision meron siya dito sa Pilipinas o sa ibang lugar, sa Canada man, sa Pilipinas man, Lord, hayaan mo na ikaw ang siyang sumama sa kanyang buhay. Banal na Espiritu ng Diyos, bigyan mo siya ng iyong kalakasan, bigyan mo siya ng iyong kapangyarihan, enablement, Father God, that comes from you, Lord, para magawa niya, ma-fulfill niya kung ano man pong plano mo sa kanyang buhay. Salamat, O Diyos, sa lahat ng aking mga kapatid, sa Saskatoon, Lord, sa Rosetown, sa Kelowna, Lord, sa San lugar, O Diyos, naroon sila, Lord, abutin mo po sila. Sila na nakakarinig ng bibig kong ito, Lord, abutin mo po sila, O Diyos. Ano mang kalagayan nila sa buhay, ano mang challenges meron sila sa buhay, Lord, give them your power, give them your victory. Hindi ko po dinadalangin alisin ang mga challenges. Ang dalangin ko, samahan niyo po sila, O Diyos. Dahil walang imposible, ano man ang nasa harapan namin, kung kasama ka namin, O Lord, tiyak ang tagumpay. Tiyak ang kapanatagan, O Diyos. Salamat po at dinadalangin din po namin ang kaligtasan ng lahat ng mga mahal namin sa buhay. Sa pangalan mo, Panginoon sa Kristo, mga magulang namin na hindi paligtas, mga kapatid namin na hindi paligtas, mga asawa na hindi paligtas, mga anak na hindi paligtas, Father God, I pray, I am declaring your salvation be upon each and every one of us, Lord, in the name of Jesus, at lalo na sa bawat pamilya, O Lord, maghari ang iyong kaligtasan, O Diyos, maging ang iglesia sa Saskatoon, sa Rosetown, sa Alberta, sa Calgary, Lord, sa Vancouver, sa Edmonton, sa Moose Jaw, Lord, I pray, mangyari ang iyong kagustuhan sa bawat mga iglesia dito, Lord. Papagharian mo ang aming pastora, maghari ka sa kanya, O Diyos. Patuloy mo siyang kilusin, maging kay Pastor Joel Tan, Lord. Proteksyonan mo ang iyong mga likod na to. Salamat po, Ama. Salamat po sa lahat na may karamdaman, Lord. We speak for your healing in the name of Jesus. Sa mga naghanap ng trabaho, Lord, masumpungan nila ang trabaho na galing sa iyo, Ama. Lord, sa pangalan mo, Panginoon sa Kristo, maging Panginoon ka sa aming buhay. Lord, maging Diyos ka sa aming buhay. Mangyari ang iyong kagustuhan, not our will, but your will be done. Maging kay George, Lord, special prayer for George and Carla, sa kanyang mga anak, Lord. Maghari ka sa buhay ni Carl at ni Gab, Lord. I pray, kumilos ka, magmilagro ka, O Diyos. Lord, sa mga bagay na hindi na namin kayang gawin, hindi na namin maintindihan, pagtitiwala pa rin kami sa iyo, O Diyos. Paniniwala pa rin kami sa iyo, O Diyos. Ikaw pa rin ang Diyos na aming sinasampalatayanan. Ikaw pa rin ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Diyos na totoo at buhay. Lord, kung wala pang resulta, huwag kaming mawalan na loob. Huwag kaming mawalan ng pag-asa. Dahil, Lord, mananatili kaming naniniwala sa resulta ng aming panalangin. Salamat po, Banal na Espiritu ng Diyos, sa pakikipisan ng iyong presensya, pakikipisan ng iyong Santong Espiritu. Salamat. Pagpalain mong bawat isa na nasa online. Bless them beyond measure. Kasama ng kanilang pamilya, kasama ng kanilang mga kapatid, ng kanilang mga anak. This we ask and pray in the mighty name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody will say amen, 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 amen. Thank you. God bless you, Paul. God bless you. Thank you po, Pastor Ronnie, and thank you po, Pastora Norma. And
I think that concludes po our equipping night. Gusto lang po namin i-acknowledge lahat po ng umaten, si Tito George, Tita Carla, hello po, the Lansangans, the Papang Dodong and Ate Tintin, Tita Lorna, hello po, Doc Iris, Kuya John Emmanuel, Sis Benelisa, Tito Aris, Tito Jessie and Tita Let, the Whites, hello, Kuya Joe and Ate Elaine, Ate Eris, hello po, dami pala. Nani, Tita Sheena, Ate Lelaine, and si Ate Judeline. So, thank you po for joining us this equipping night. Sana po na-bless po tayo lahat po sa shinare Picture po ni taking. Pastor Ronnie. Ayan, picture taking daw po. So, we'd like to invite you po to open your cameras with us. And kung sino pong marunong mag-picture taking dahil hindi po ako marunong. Andiyan ka ba? Emil, nasa computer ka ba? Nasa Yeah, phone ako. We can do the picture taking po. Thank you, thank you. Already po. If you can turn on your camera. Po, we're gonna count. Ayun na Hirap lang. na. Hirap po yung Frozen nasa. smile ako dito. Sige po. 3, 2, 1, smile! Yan po. One more. Medyo mahirap po yung position eh. Okay. 3, 2, 1, smile! And thank you po. Thank you po. All good po. Thank you po. Maraming salamat po sa lahat. Pastor Ronnie, thank you so much. Pagpalain Thank you po po, tayo Pastor. ng Panginoon. Doc Iris, thank you Welcome po. po. God bless you po. Ating pong mga God bless elders, you. Brother Aris, Thank you Brother po. Jess, Brother George, Sister May. Nawa po, wala po akong nakaligtaan, no? Lahat po, Yeah. lahat, Sister Sheena, God bless. God bless po. Regards to everyone po. God bless you.